Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Maraming pwedeng maging dahilan ang peklat. Maaring dala ito ng isang aksidenteng hindi sinasadya. O kaya ay pangyayari na nagbibigay sa atin ng mapait na alaala. Dear Papa Dudut, alam niyo po sobrang idol ko talaga kayo kahit noong binata pa lamang ako. Hindi buo ang araw ko kapag hindi ako nakakapakinig ng sulat na inyong binabasa. Ginagawa ko na rin na pampatulog ang inyong YouTube channel. Dati ay radyo ko lang kayo napapakinggan pero natuwa ako nang magkaroon na kayo ng sariling YouTube channel dahil pwede ko nang balikan anumang oras sa mga kwento na inyong binabasa. May mga paborito rin kasi ako sa mga yon na kahit ilang beses ko nang napakinggan ay hindi ko pinagsasawaan. Binabalik-balikan at muli kong pinakikinggan. Ang sabi nga ni tatay ay kay nanay ko naman na ang pagiging mahilig na makinig ng mga drama sa radyo. Hindi pa man sila mag-asawa noon ay nakikinig na si nanay ng mga iba't ibang drama sa radyo. Palagi raw dalang-dala si nanay sa mga pinakikinggan niya na drama. Minsan nga raw ay natatawa na lamang si tatay kapag naiiyak o natatawa si nanay sa mga pinakikinggan nito. Sayang lang talaga at hindi ko na siya nakilala pa dahil namatay sa atake sa puso pagkatapos niya akong ipanganak. Pero ayos lang kasi naging mabuting magulang sa akin ang tatay ko. Halos hindi ko naramdaman na wala akong nanay. Papa Dudut, Gio nga pala ang pangalan ko at nakatira ako ngayon dito sa Antipolo. Madalas din ako nagpupunta sa coffee shop mo na The Brood Buddies SM Cherry Antipolo. At itong kwento na ibabahagi ko ay nangyari noong bata pa lamang ako. May ilan na akong hindi matandaan pero sisikapin kong alalahanin habang ipinagpapatuloy ko itong sulat. Natatandaan ko na 9 years old ako nang mag-decide si tatay na magtrabaho siya sa abroad. Gusto niya raw subukan na makipagsapalaran sa Saudi para mabigyan ako ng magandang buhay. Sa Maynila pa kami nakatira noon at dahil walang ibang malapit na kamag-anak ay inuwi ako noon ni tatay sa probinsya kung nasaan si Lola Mariana na nanay niya. Tatay, mabait po ba si Lola? Tanong ko habang magkatabi kaming nakaupo sa loob ng bus. Mabait pero medyo strikto, kaya dapat na palagi kang makikinig sa kanya. Wag na wag kang magiging pasaway, sabi ni tatay. Tay, alam niyo po na hindi ako pasaway. Palagi ko pong sinusunod ang mga utos ninyo at nag-aaral ako ng mabuti, wika ko. Ganun din ang gawin mo kapag nandun ka na sa lola mo. At dapat na maging masipag ka sa mga gawaing bahay dahil ang pinakaayaw niya sa lahat ay yung tatamad-tamad. Natatawang tugon pa ni tatay. Nakilala ko lang si Lola Mariana sa mga kwento ni tatay Papa Dudut. Kasi hindi naman namin siya talaga nakikita at malayo ang probinsya kung saan siya nakatira. Kung hindi pa nga mag-a-abroad si tatay, ay hindi ako mabibigyan ng pagkakataon na makilala ko siya. Eto na ba ang apo ko? Magiliw na tanong ni Lola Mariana nang makita niya ako. Hinawakan ng kulubot niyang mga kamay ang pisngi ko. Sa pagngiti na ginawa niya ay lumabas ang naninilaw at mangilan-ngilan niyang mga ngipin. Sa totoo lang ay mukha siyang matanda na parte ng isang horror movie. Kung hindi ko lang siya lola ay matatakot talaga ako sa kanya. Pilit pa rin akong umiti sa kabila ng pagkailang na nararamdaman ko dahil sa pagkakahawak niya sa pisngi ko. Ramdam ko kasi ang gaspang ng mga kamay niya sa magkabilang pisngi ko. Napakalaki na pala talaga ng apo ko. Kamukhang kamukha ng anak ko, ang sabi pa niya. Yan din ang madalas nilang sabihin, ma. Halos wala raw nakuha si Gio sa mukha ng nanay niya. Natatawang pagsang-ayo naman ni tatay. Papadudot ilang araw lang na malagi noon si tatay sa bahay. At sa ilang araw na yon ay nakita ko ang closeness nilang dalawa ni Lola Mariana. Lalo na noong magkasama kaming nagsasalo sa hapunan sa lamesa.
Nakakatawa silang pagmasdan. Naisip ko noon na sana'y maging ganun din kami ka-close ni Lola Mariana sa paglipas ng mga araw na mamamalagi ako sa bahay niya. Tay, iiwan niyo po ba talaga ako dito? Medyo naluluhang tanong ko noong paalis na si tatay sa bahay. Pinag-usapan na natin to anak, hindi ba? Magtatrabaho lang si tatay sa malayo para mabigyan kita ng magandang kinabukasan at maibili ko sa iyo lahat ng gusto mo. Ang sabi pa ni tatay. Isa lang naman po ang gusto ko tay, ang makasama ko kayo pagluha ko pa. Babalik din naman ako anak. Babalikan kita at magkakasama ulit tayo. Naluluha na ring sabi ni tatay. Papadudot halos mapahagulhol na ako noon pero wala din akong nagawa at hinayaan ko na lamang si tatay na umalis. Nangako naman siya na darating ang araw na muli kaming magkakasama. Bakasyon pa nang umalis si tatay kaya may ilang araw pa ako noon sa bahay ni Lola. Hoy Gio, bumangon ka na dyan at tanghali na. Malakas na boses ni Lola na gumising sa natutulog kong diwa. Napatingin ako sa lumang orasan na nakasabit sa dingding ng bahay. 7:00 pa lang naman ang umaga. Paano yun naging tanghali para kay Lola Mariana? Gio, bumangon ka na dyan at mataas na ang sikat ng araw. Pagtawag pa ni Lola Mariana. Pipikit pa sana ako pero dahil naiingayan na ako sa lola ko ay bumangon na ako at inayos ang kama na hinihigaan ko. Sa bahay na to, hindi pwede na matutulog ka hanggang kailan mo gusto. Dapat ay marunong kang magkusa na gumising at bumangon. Hindi yung may tagagising ka pa na para bang may kasama kang kasambahay dito sa sarili kong bahay. Kung nahihirapan kang bumangon ng umaga ay matulog ka ng maaga sa gabi para hindi ka napupuyat. Wika ni Lola Mariana. Gio, muling pagtawag niya na ikinapitlag ko. Muli kasi akong napapikit sa kinakaupuan ko noon. Nakikinig ka ba sa mga sinasabi ko? Inis na tanong ni Lola Mariana. Opo Lola, nakikinig po ako. Tugon ko naman. Kung talaga nakikinig ka, bakit napapapikit ka dyan sa kinakaupuan mo? Napapailing pa na sabi niya. Pasensya na po, tugon ko. Tatandaan mo lahat ng sinasabi ko. Hanggat nandito ka sa bahay ay matuto kang asikasuhin ang sarili mo. Ang pinakaayaw ko sa lahat ay yung tatamad-tamad na kasama sa bahay na ito. Wika pa noon ni Lola. Natahimik na lamang ako noon dahil sa totoo lang papadudot ay ayaw ko nang nasesermonan. Pero dahil alam ko naman ang kasalanan ko dahil nga late na akong nagising ay tinatak ko na lamang sa isipan ko na hindi ko na ulit pa gagawin na malate nang gising sa bahay ni Lola. Nang magsimula na akong kumain ay napatingin ako sa may pisngi ni Lola at saka ko lamang napansin ang malalim na peklat niya doon. Nakapuyod na kasi ang buhok niya na madalas ay nakalugay kaya noong ko lamang yun napansin. Lola, ano po nangyari dyan sa peklat ninyo? Hindi ko na napigilang tanong sa kanya. Sumeryoso biglang mukha ni Lola bago siya tumayo mula sa kinakaupuan niya. Bilisan mo na ang pagkain mo dyan at tutulungan mo pa akong mag-igib ng tubig para dito sa bahay. Marami din akong ituturo sa iyo pagdating sa mga gawaing bahay. Sigurado naman akong nabanggit na ng tatay mo na pinakaayaw ko sa lahat ay yung tatamad-tamad dito. Wika pa niya. Naramdaman ko ang pagbabago ng mood ni Lola Mariana kaya mula noon ay hindi na ako nagtanong pa tungkol sa peklat niya dahil ayaw ko nang uminit pa ang ulo niya papadudot. Napansin ko noon na may pagka-moody si Lola Mariana. May mga oras na tahimik siya at meron din namang oras na madaldal siya at kinukwento niya ang tungkol sa buhay nila ni tatay noon. Masaya raw sila sa simpleng buhay kahit maagang nabiyuda si Lola. At nang magdesisyon si tatay na lumuwas ng Maynila ay hindi na ito pinigilan pa ni Lola. Nakilala niyo po ba nanay? Tanong ko. Oo naman. Bago sila magpakasal ng tatay mo ay madalas nila akong binibisita dito sa probinsya. Natigil lang yon nang ipagbuntis ka niya dahil naging masela ng kalagayan niya. Tugon ni Lola Mariana. Mabait po ba siya? Tanong ko pa. Napakabait. Alam mo, chick boy talaga yung tatay mo.
Natatawang kwento ni Lola bago nagpatuloy sa pagkukwento. Pero mula nang makilala niya ang nanay mo ay malaki ang nagbago sa kanya. Tinalikuran niya ang bisyon niya at pambababae. Kaya nga nagpapasalamat din ako sa nanay mo kasi nang dahil sa kanya, mas inayos ng tatay mo ang buhay niya. Kwento ni Lola. Kaya po siguro hindi na rin nag-asawa pa si tatay mula nang namatay si nanay, wika ko. Oo, kasi wala nang babae ang magagawang palitan ng nanay mo sa puso ng tatay mo. Tugon naman ni Lola. Kapag gano'n ang mood ni Lola ay sobrang sarap niyang kausap, Papa Dudut. Madalas na nakangiti siya habang nagkikwento at may oras naman na naluluhan na lamang siyang bigla. Pareho kaming magmahal ng tatay mo. Mula rin kasi nang mawala ang lolo mo ay hindi ko na rin nagawang umibig pa noon. Hindi ko na kaya pang magmahal ng ibang lalaki at wala nang sino man ang makapapalit sa kanya dito sa puso ko. Naluluhang sabi pa ni Lola. Bata pa lamang daw si tatay nang mamatay si lolo dahil sa atake sa puso. Kaya naman mag-isang ginapang ni Lola na buhayin si tatay. Mabuti na lamang daw at lumaki na mabuting bata ang tatay ko kaya hindi siya nahirapan na alagaan ito. Nang dahil doon ay parang nagkaroon ako ng goal na maging kagaya ng tatay ko. Yung pinili niya ang hirap na malayo sa akin para lamang mabigyan ako ng magandang kinabukasan. Alam ko naman na ayaw din ni tatay na mag-abroad pero palagi niyang kinikwento noon na nangako siya kay nanay na pagtatapusin ako ng pag-aaral. Papadudod si Lola Marina nga pala ay isa sa mga tagadasal sa patay sa aming lugar. Kaya nga alam ko kaagad kung sino ang namatay dahil susunduin si Lola ng kapitbahay para magdasal. Matagal niya na raw na gawain yon. Hindi siya naniningil ng bayad pero kapag inabutan siya ng donation o pagkain ay kaagad niyang tinatanggap at hindi tinatanggihan. Madalas na nakakasama ako ni Lola sa mga bahay na dinadasalan niya. Sikat kasi siya sa lugar namin pati na rin sa ibang baryo. Pinapasundo pa nga siya ng pamilya ng namatayan para lamang magbigay ng dasal sa namatay. Lola, bakit po malalayo minsan ang mga lugar na pinupuntahan natin para dasalan? Wala po bang ibang tao doon na pwedeng magdasal sa patay? Nagtatakang tanong ko. Meron naman pero wala silang tiwala sa ibang nagdarasal. Ang gawain ko kasi na ito ay minana ko pa sa lola ko. Yung ibang namatay bago sila pumanaw ay nagbili na ang mga yon na ako ang kuning tagadasal sa oras na wala na sila. Naniniwala kasi sila na mas mabilis silang mapapatawad sa kanilang kasalanan kapag ako ang kinuha nilang magdarasal para sa kanilang kaluluwa. Tugon pa ni Lola. Ganun po pala yun? Matagal na po kayong kilala ng mga taong pumanaw kaya kayo po talagang nire-request nila? Wika ko. Napatingin ako bigla noon sa may bukas na bintana sa kusina kung nasaan kami ni Lola Mariana. Sino po yung nakatayo na lalaki doon? Bakit po madalas siyang nakatayo dyan sa may bintana natin? Tanong ko. Nakita ko ang pamumutla bigla ng mukha ni Lola ko bago binalik sa akin ang tingin. Kailan mo pa siya nakikita? Tanong niya sa akin. Mula po nung isang araw pa, Lola, pagkatapos nating umuwi mula sa patay na dinasalan natin, tugon ko. Huwag mo na lang siyang papansinin. Mawawala din yung tao na yan lalo na kapag nagdasal ka, ang sabi pa ni Lola. Papadudot na lamang ko noon na dahil sa pagsasama-sama ko sa pagdarasal ni Lola Mariana sa mga patay ay nabuksan bigla ang third eye ko. Kaya nagsimula na ako makakita ng mga kakaibang nilalang at kaluluwa. Nung una natatakot talaga ako kasi may mga oras na nakakatakot ang kanilang itsura. Mga duguan ang muka, luwang mata o kaya ay bali-bali ang kanilang mga buto. Kalaunan nasanay na lang din ako sa mga nakikita ko. Ang sabi nga ni Lola Mariana ay palagi lang daw ako magdasal para hindi nila ako gambalain. Kumusta ka naman dyan anak? Nagpapakabait ka ba dyan sa bahay ng lola mo? Tanong ni tatay habang magka-video call kami. Katabi ko rin noon si Lola Mariana. Opo, lagi po akong sumusunod sa mga bili ni Lola. Pabidang sagot ko. Talaga? Hindi ka ba nagiging pasaway sa lola mo?
Tanong pa ni tatay. Naku Eduardo, kung alam mo lang, malaki ang nagbago dito sa anak mo. Mahusay na siya pagdating sa mga gawaing bahay at palagi nang may kusa. Dati-rati kakailanganin ko pa siyang utusan at gisingin sa umaga. Ngayon ay nauuna na siyang gumising sa akin para maghanda ng almusal namin. Masayang pagkikwento ni Lola Mariana. At masarap na rin po ako magtimpla ng kape. Pag uwi niyo po dito ay pagtitimpla ko po kayo ng masarap kong kape tatay. Pagmamalaki ko sa tatay ko. Naku, excited akong matikman niyang kape mo. Basta mag-aral kayo ng mabuti ha. At susundin mo lahat ng bili ng lola mo. Paalala pa ni tatay. Papadudot ng una talaga ay hirap akong pakisamahan si Lola Mariana. Pero nang makilala ko na siya ay naging masaya na ako sa bahay niya. Nag-enjoy din ako sa tuwing sinasama niya ako sa mga bahay ng namatayan na kailangan niyang dasalan. Natuto na nga rin ako na samahan siya sa kanyang pagdarasal sa patay. Hanggang isang gabi may napansin akong kakaiba sa dasal na binigkas niya. Hindi yun pamilyar sa akin kaya naman nakinig na lamang ako hanggang sa matapos ang kanyang pagdarasal. Malapit lang sa bahay namin ang bahay ng namatay. May 2 kilometro lang kaya naglakad na lamang kami pauwi kahit medyo madilim na ang paligid. Lola, may tanong po ako. Bakit po parang iba yung dasal na binigkas ninyo doon sa patay kanina? Pag-uusisa ko. Yun ang request ng pamilya ng namatay. Iba kasi ang ugali ng lola nilang namatay kaya gusto nila na para masiguradong sa langit ito magpupunta. Ibang dasal na lang daw ang gawin ko sa lola nila. Tugon niya. Ano po ang ugali niya? Pag-uusisa ko pa. Masama. Masama siya at maramot na tao. Marami siyang atraso sa mga tao dito kaya sigurado na mahihirapan siyang makatawid sa langit. Latin ang dinasal ko para mapatawad siya ng Diyos sa mga naging kasalanan niya. Tugon ni Lola Mariana. Sa gitna ng aming paglalakad ay nakarinig ako ng yabag na tila may sumusunod sa amin na tao. Malakas sa mga yabag na yon pero ramdam ko na parang hindi yon tao. Lola, bilisan na po natin ang paglalakad. May takot na sabi ko. Bakit na po? Pagtataka niya. Para pong may sumusunod sa atin. Tugon ko. Baka naman makikisabay lang sa paglalakad natin. Wika pa ni Lola. Hindi po Lola, malakas ang pakiramdam ko na hindi po tao ang sumusunod sa atin. Binabalot po kasi ng lamig ang buong katawan ko at nakakaramdam lang ko ng ganito kapag nakakakita ako ng kaluluwa. Ang sabi ko pa. Dahil doon ay mas binilisan na nga namin ni Lola ang paglalakad. Hindi ako mapakali talaga lalo na at papalapit na ng papalapit ang mga yabag na yon. Mga yabag na hindi naririnig ni Lola Mariana. At nang makauwi kami ay nauna na sa loob si Lola para maghanda ng aming hapunan. Naiwan ako sa may pinto at nang isasarado ko na yon, may isang kulubot na kamay ang humawak sa braso ko. Demonyo! Demonyo ang lola mo! Isa siyang mapagpanggap na mabuting tao pero demonyo talaga siya. Demonyo ang lola mo! Sigaw ng matandang babaeng nagmamay-ari ng kamay na nakahawak sa braso ko. Nanlaki ang mata ko nang makilala ko ang matandang babae na sumisigaw na yon. Walang iba kung hindi ang namatay na matanda na dinasala ni Lola Mariana ko. Bitawan mo ang apo ko, sigaw ni Lola Mariana mula sa likuran ko. Pilit kong binabawi ang braso ko pero hindi ko yon mahila. Nang makalapit si Lola, isang Latin prayer ang binitawan niya bago tuluyang nawala ang kaluluwang nasa may pinto ng bahay namin. Papadudot naging normal na sa akin ang makakita ng mga kaluluwa ng namatay na dinadasala ni Lola Mariana. Ang hindi normal para sa akin noon, yung nagawa akong hawakan ng isang kaluluwa. Napakahigpit ng pagkakahawak niya sa braso ko na parang galit na galit siya. Ramdam ko rin ang napakalamig na palad niya na tila yelo na malapit ng matunaw. Alam ko na kaagad na may kakaiba sa pangyayaring yon. Bakit niya po kayong tinatawag na nagpapanggap na mabuting tao? Pag-uusisa ko. Saglit na natahimik si Lola Mariana at tinitigan ako na tila nag-iisip ng susunod na sasabihin niya. Ang matandang babae na yon, siyang dahilan ng malaking peklat sa mukha ko. Wika pa ni Lola. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ko pa. Mga bata pa lang ay magkakilala na kami ni Aurora.
Isa siyang mainggitin na babae. At nang minsang hindi ko ipahiram sa kanya ang manika ko ay kumuha siya ng bato at malakas na inihampa sa pisngi ko. Kagad ako nadala sa ospital pero hindi na naalis pa ang peklat dito sa pisngi ko. At mula noon ay hindi na rin naalis ang galit na nararamdaman ko para sa kanya. Tugon ni Lola Mariana. Ang dasal po na binitawan ninyo sa kanya kanina, dasal po ba talaga yun para makatawid sa langit ang kanyang kaluluwa? Muling pag-uusisa ko. Nagbitaw pa siya ng malalim na buntong hininga bago naluluhang sumagot. Dasal yon para tuluyan ng masunog ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Isang dasal na may kahalong sumpa upang maranasan niya ang walang hanggang pagdurusa dahil sa mga taong inapi at sinaktan niya gamit ang pera na meron sila ng pamilya niya. Gusto ko na ipalasap sa kanya ang kaparusahan hanggang sa kabilang buhay niya. Tugon ni Lola Mariana bago nagpunas ng luha. Hindi ako makapaniwala na magagawa yon ni Lola Mariana, Papa Dudut. Mataas kasi ang respeto ko sa kanya at sa ginagawa niya, kaya pala kami ginagambala ng kaluluwang kanyang dinasalan ay dahil sinumpa niya ito. At alam nyo ang nakakapangilabot na nangyari pa noon. Namatay ang lola ko kinabukasan din ang araw na yon. Tuloy na siyang hindi nagising pa. Papadudot na lipat ang pangangalaga sa akin sa isang tita ko. Mabait din naman siya pero mas gusto kong kasama si Lola Mariana. Ayun nga lang ay maikli lang talaga ang panahon para sa aming dalawa. Sayang at hindi ko na siya muli pang makakasama. Pero ang hiling ko noon sana ay mapatawad ng Diyos si Lola Mariana sa mga nagawa niyang kasalanan. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut. Lubos na gumagalang, Gio. Mahirap talagang magpatawad lalo na kung nag-iwan po ito ng malaking peklat sa ating buhay. Pero ang kapayapaan kasi sa puso natin ay makakamit lang natin sa oras na tayo ay makapagbigay ng kapatawaran. Kaya ipagpatuloy mo ang pagdarasal, Gio, para sa lola mo na sana ay pati ang kanyang kaluluwa ay matahimik na rin. At salamat din pala sa pagsulat mo sa aking YouTube channel. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Sana po isuportahan nyo din po ang Kaistorya YouTube channel. Pagkatapos po ng pakikinig ninyo sa channel kong ito ay lipat po kayo sa Kaistorya YouTube channel. Ganon din sa Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.